So sinampahan ngayong araw ng kasong cyber libel. Anong dahilan? Anong pinag-ugatan nitong pagkasong ito? Alam nyo naman si Yussi Claire Castro, vlogger yan. Ha? Tulad ko, vlogger din yan. Aside sa siya yung maliban sa siya yung tagapagsalita ng Malacanang, may sarili rin siyang channel sa YouTube. Nagbablog yan. Ngayon, dun sa kanyang vlog, naging topic niya ang tungkol dito kay Congressman Leandro Libeste. Ang naging topic niya ay tungkol doon sa pagbenta umano ng kumpanya sa solar, yung solar para sa bayan, pagbenta umano nito ni Congressman Leandro Libeste kay Manny Pangilinan, yung kumpanya ni Manny Pangilinan. Ito kasing solar ng bayan, mayroon itong franchise na binigay ang Kongreso, legislative franchise. So ang comment ni Yussi Claire Castro, bakit mo bininta ang isang kumpanya na binigyan ka ng legislative franchise ng Kongreso, privilege yun na binigay sa iyo. Tapos ibininta mo sa private. Kay Pangilinan, tumubo ka kumbaga malaki ang presyo. Napakalaki ng presyo. O di dapat nagpaalam ka muna sa Kongreso kasi nakalagay yan doon sa provision ng franchise. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, yan yung kinaso ni Libeste kay Yussi Claire Castro. Ang sabi ni Libeste, kumbaga, hindi totoo. Ito yung paliwanag ni Libeste. Marami raw siyang korporasyon tungkol sa solar. Marami siyang mga kumpanya na involved o nag-i-engage sa solar industry. Mayroon siyang Solar Philippines. Mayroon pa siyang solar para sa bayan. Ang binigyan daw ng franchise yung solar para sa bayan. Pero ang bininta daw niya yung walang prangkesa. Kaya mali daw yung sinabi ni Yussi Claire Castro, fake news daw yun. Kaya ngayon mga kabunyog, para maklear ang pangalan niya, ayon kay Libeste, kasi nasira daw ang pangalan niya dyan, gusto niyang panagutin itong si Yussi Claire Castro, kinasuhan niya ng cyber libel. Ayan. 110 million yata ang damages na gusto niyang hingin. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang issue dyan. Ang tanong, tama ba ang pagkaso kay Yussi Claire Castro? Actually, kahit naman itong si Libeste, si Congressman Libeste, hindi naman siya kumbinsido eh. Masakit sa kanyang loob daw na masaktan si Claire Castro sa kaso niyang yan. Ito yung sabi niya. Hindi ko nais masaktan si Yussi Claire Castro. Kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan. Ngayon niya lang yan sinabi. January 16, 2026. Ibig sabihin, kahit naman si Congressman Libeste, hindi siya gaanong kumbinsido sa pagkaso niya. Kumbaga sa kanya, siguro alam niya rin na exaggerated naman yung pagkaso niya, eksaherado naman yun. Eksaherado naman. Bakit eksaherado? Over. Kung gusto mo lang naman i-clear yung pangalan mo, pwede mo naman yan i-clear ang pangalan mo na hindi mo na kailangang kasuhan si Yussi Claire Castro. Di ba? Di mag-press-con ka. Mag-press-con ka. Imbitahan mo ang media. Total naman, ang dami niyang kaibigan sa media. Pwede niya pang isama yung mother niya, si Senadora Loren Legarda, para i-clear yung pangalan. Di ba? Kumbaga, kahit naman kahit itong si Libeste, tanggap niya rin eh. Sabi niya, hindi ko nais masaktan si Yussi Claire Castro. Kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan. Ibig sabihin, alam niya na yung ginawa niyang yan na pagkaso kay Yussi Claire Castro, syempre, mahirap din yan kay Yussi Claire Castro. Di ba?
Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, ako lagi ko itong sinasabi sa mga vlog ko. Kung kayo ay mga public officials, tulad niyan, si Yussi Claire Castro, public official. Ito namang si Libeste, public official, congressman. Pagka ganyan ng mga issue, wag na kayong masyadong onion skin. Ha? 'Di ba? Wag na kayong masyadong onion skin. Eh, ano yan eh? Hayaan natin si Yussi Claire Castro maghayag ng gusto niyang sabihin, hayaan din natin si Congressman Libeste maghayag ng gusto niyang sabihin. Yan naman yung ibig sabihin ng freedom of expression eh. Ngayon, kung mali si Yussi Claire Castro, mali kasi sabi pala ni iba naman daw yung bininta niyang kumpanya. Oh, honest mistake naman siguro 'yon. Ang requirement kasi sa libel or cyber libel, malicious. Kahit naman si Congressman Libeste, ang dami niya ring sinasabi sa media. Marami rin siyang tinatamaan sa mga sinasabi niya. Oh, 'di ba? Freedom of expression niya rin 'yon. Si Yussi Claire Castro naman, kahit naman yan naging palace press officer, may karapatan din naman siyang maghayag ng kanyang opinion o kanyang gustong sabihin. Kung mali man yung facts niya, i-correct na lang ni Congressman Libeste. Pasensya na kay Yussi Claire Castro, mali po ang kuha nyo. Hindi po yan ang bininta ko. 'Di ba? Kahit naman kahit si Ombudsman Boying Rimulya, ganun din ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Iimbestigahan natin yung ginawa ni Congressman Libeste. Bakit niya ibinenta ang franchise? Ano yon? Hindi na ba siya nahiya niyan? O di ba mas mabigat pa nga yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya kaysa kay Claire Castro eh. Di ba? So, kumbaga mga kabunyog, kahit pala kung ganun, kahit pala si Ombudsman Boying, mali din yung kuha. Marami rin na. Ang importante lang naman doon, nag-press con lang sana itong si Libeste, si Congressman Libeste. Nag-press con siya. Tapos ipaliwanag niya yung side niya. Di ba ganon? Ganon na lang yun. Makiklear na ngayon yung pangalan niya. Hindi na kailangang mag-abot pa sa mga kasuhan. Alam niyo ako mga kabunyog, hindi ko Ako kasi human rights lawyer ako. Pag human rights lawyer ka, dapat ang freedom of expression pinapahalagahan natin. Sa bawat dalang ba sabihin natin, ang laging banta natin, kasuhan, kasuhan, kasuhan. 'Di ba? Hindi ako kahit marami rin sa aking naninira, hindi ako nag-aanong magkas. Normal 'yun. 'Di ba? Ano lang ang sabi ko sa mga DDS na naninira sa akin? Sabi ko, kung iba ang opinion mo, okay lang yan. Pero sana wag ka namang maging bastos. Ganoon lang yun. Wag mo naman akong murahin. Mali yan. Kumbaga dito, okay, magsalita si Claire Castro ng niya, gusto niyang sabihin. Freedom of expression. Magsalita din itong si Congressman Libeste ng gusto niya namang sabihin. Freedom of expression. Di ba? Di bardagulan, ibig sabihin mong ganito, sabihin niya rin ganun. Wag lang bastusan. Ano yan? Kumbaga, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, napakasama. Ngayon, nitong nakaraang mga araw, ang dami ng kaso. Libel, cyber libel. Di ba? Nung isang araw, si Rason ang nagkaso kay Barsaga. Ngayon naman, si Libeste ang nagkaso kay Claire Castro. Anyway, mga kabunyog, kung mali pala yung pagkakakuha ni Claire Castro o di ilinaw ni Congressman Libeste, sabihin na lang ni Congressman Libeste, pasensya na, mali po ang pagkakakuha nyo. Mayroon po akong iba-ibang korporasyon. Ito, isang korporasyon ko, ganito ang pangalan. Mayroon akong korporasyon, ganito ang pangalan. Ang binigyan po ng franchise, yung solar ng bayan. Hindi po yun ang bininta ko. Ito po yung bininta ko. Di ba? Ganun na lang. Ngayon, sasabihin siyempre ng gobyerno, hindi. Pare-pareho lang yung korporasyon mo na yan. Gumagamit ka lang ng iba-ibang pangalan para malusutan ang batas. Iimbestigahan yan ng Kongreso. Iimbestigahan yan ng ombudsman. Ano nga bang totoo? Ay doon magkakaalaman.
Dun magkakaalaman. Ako kasi gusto ko yung nagpapalitan ng mga ideya, hindi babastusan. Palitan ng ideya, yung kung anong sabihin mo. Halimbawa ako, nagdi-discuss ako ng issue. Kung may maniwala sa akin, di okay. Kung kunti ang maniwala sa akin, okay din yan. Ganyan talaga ang buhay. Ha? 'Di ba? Battle of ideas. Pero yung bawat na lang ideya mo, tapos kakasuhan ka ng cyber libel o libel, ay, ang sama niya. Ako, wala pa akong nakakasuhan ng mga libel-libel na yan. Ha? Mayroon nga sa aking mga nagsasabi, Torny, yung naninira sa iyo dyan sa YouTube, sa Facebook, kasuhan mo na ng cyber libel. Grabe na ang sinasabi laban sa iyo. Hindi. Hindi ako ganun. Wala pa akong nakakasuhan ng cyber libel at libel. Bakit? Mas gusto ko yung tao na nagbubukas ng mga ideya nila. Kaya lang, ang problema rin talaga kasi sa sitwasyon ni Yussi Claire Castro, hindi na siya ordinaryong vlogger eh. Ano na siya palace press officer. Kung nagbablog lang siya, hindi pa ganun ang influence niya. Kung vlogger lang siya, hindi pa ganun ang influence niya, yung mga sasabihin niya. Wala masyadong epekto yan. Pero ang problema niya kasi ngayon, palace press officer na siya eh. Kahit sabihin niyang, alam ko, nakikita ko dun sa vlog ni Yussi Claire Castro, may nakalagay dun disclaimer na yung mga opinion niya doon sa vlog niya, hindi ibig sabihin na opinion yon o posisyon niya ng Malacanang o lalo ng presidente ng Pilipinas. Iba daw yun. Kaya lang, syempre, mahirap mong paghiwalayin yun eh. Mahirap paghiwalayin yung pagiging vlogger niya at palace press officer. Ang ginagawa kasi ni Yussi Claire Castro, palace press officer siya, di may mga press briefing siya. Tapos tuloy-tuloy pa rin siya pagbablog niya. Ang sinasabi niya dun sa vlog niya, yung mga opinion niya. Pagdating naman dun sa palace press briefing, yung mga official na mga statements niya. Unang Malacanang. Kaya lang, ganun pa rin, kahit naman palace press officer na siya, may entitled pa rin siya sa freedom of expression. Dapat, yon? Dapat, irespeto rin yun sa kanya. Ito rin naman si Congressman Libeste, mayroon din yung freedom of expression. Lalo na congressman siya, mas malawak pa nga ang, niyan, may parliamentary privilege yan. Ano man ang sabihin niya, basta't nandun, niya sa Kongreso, yung mga sinasabi niya sa Kongreso, hindi siya pwedeng kasuhan yan. Ganyan ang power ng privilege ng isang congressman. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sabi din naman ni noon, nagsabi rin itong si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, I have nothing against Kong Libeste. Kahit ganun siya magsalita sa akin. Ganun naman pala eh. Ganun naman pala eh. Di ba? Sinabi rin naman hindi ito ngayon. Dati na itong sinabi ni Yussi Claire Castro, I have nothing against Kong Libeste. Kahit ganun siya magsalita sa akin. Tapos ganun din. Si Libeste, hindi ko nais masaktan si Yussi Claire Castro. Kailangan ko lang pong depensahan ng aking pangalan. Pwede naman siyang mag-press con, ilinaw niya yung stand, niya, di ba? Pero ito, mayroon ng statement si Yussi Claire Castro. Basahin natin. Sabi dito, just in, Yussi Claire Castro fires back at Libeste. Statement from Spokes Castro. I have not yet received the copy of the complaint filed by Congressman Libeste. Pero ang response ko sa ngayon ay ayon lamang muna sa aking interview. Inamin ni Kong Libeste sa isang interview na ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Rimulya. Pero hindi niya sasampahan ng kaso ang ombudsman dahil sa ginagalang niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang? Can we say that the statements of the ombudsman are with basis and not maligning while my statements sourced from the ombudsman are nothing but libelous? Yon. So ang sinasabi ni Yussi Claire Castro, yung sinabi niya na yon,
na naging subject ng kaso niya galing sa ombudsman, sinabi ni ombudsman. Yun lang naman ang pinagbasean niya. Tapos hindi kakasuhan ni Lebeste yung ombudsman, samantalang siya kakasuhan. O, yun ang tanong niya. Ito pa, maliban diyan, inamin ni Kong Libeste na he is not the owner of Solar para sa bayan anymore, which has the franchise, because he already divested his shares. He himself is the source. Ang pagsasampa ng kasong ito ang tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga issue. Ito ngayon ang tanong, sino ang tunay na nasa likod ng pagsampa ng kaso laban sa akin? Sino ang nais na mabusalan ang aking bibig? Sino ang lubos na makikinabang dito? O, yan naman yung sagot ni Yussi Claire Castro. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan po yung sagot ni Yussi Claire. Ito kasi, bahagi na ito ng umiinit na ano sa politika natin. Ha? Bahagi na ito ng umiinit na ano ng politika natin. Alam naman natin kasi si Yussi Claire Castro, ibang klaseng spokesperson ito eh. Ibang klaseng spokesperson ito, nakikibardagulan talaga. Kaya galit na galit sa kanya ang mga DDS eh. Galit na galit sa kanya. Oh, ano yan? Kumbaga, hindi tulad nung dating yung dating press, yung mga dating presidential ano, yung sa Communications Office, PCO. Noon kasing mga dati kila Cheloy Garafil, kay Cesar Chavez, yung kay ano, dati, yung mga dati, mga noon pa, hindi naman nakikipagbardagulan sa mga DDS eh. Parang laging nasa defensive ang administrasyon. Ito si Yussi Claire Castro, mukhang kinuha talaga ito. Kumbaga, abogada, vlogger, tapos may programa rin ito sa radyo. So kumbaga kumpleto Ricardo. Ha? Kumpleto Ricardo itong si Yussi Claire. Marunong sa gawain ng media kasi may programa siya sa radyo. Matagal na yata nagpo-programa yan sa radyo. Marunong din siya sa social media, vlogger yan eh. Pangatlo, abogada. Ngayon, dahil vlogger siya, nakikibardagulan talaga sa mga DDS, ha? Nakikipagbardagulan. Dati kasi walang nakikipagbardagulan sa mga DDS eh. Itong si Yussi Claire Castro, unti-unti lang na issue, titirahin niya na eh. Kahit na hindi niya na tinatanong siguro ang presidente sa ha? Hindi niya na tinatanong ang presidente. Oh. Halimbawa yung kay Roque, wala namang stand ang Malacanang tungkol doon kay Roque, tungkol doon kay Luli Arroyo. Pero mayroon na siyang stand doon. Ha? 'Di ba? Oh. Ganun yan katindi si Yussi Claire Castro. Talagang nakikipagbakbakan. Kaya mainit ang dugo sa kanya nila Sara, ni Pulong, kahit si Pulong, si Pulong Duterte, si Basti Duterte, galit sila dito kay Claire Castro. Kasi si Yussi Claire Castro, talagang grabe ang ano niya, depensa sa administrasyon. Kung ang mga DDS ay sobrang makadepensa sa kanilang idolo, mga Duterte, Tatay Digong, ganyan din ito. Ganyan din yan. Kumbaga, yung pagiging vlogger niya, nadala niya sa pagiging palace press officer. Ang gusto ng iba, pag palace press officer ka, huwag kang magkukomentaryo sa ibang mga issue. Doon lang sa mga importanteng issue ang komentaryohan mo. At saka, iwasan mo yung mga komentaryo na, kumbaga medyo, hindi na pang palace spokesperson. Ay, kaya lang itong si Yussi Claire, ganun talaga yung brand niya eh. Ang pagiging palace press officer niya, talagang nakikibardagulan siya. O ngayon, nakakuha ngayon ng katapat ang mga DDS. Ha? Imaginein mo, palace press officer nakikisagutan. Palace press officer nakikibardagulan. Nakakuha sila ngayon ng katapat. Kaya, mas gusto nila, nakakabwilo ang mga DDS sa kanilang pag-atake sa administrasyon. Sa totoo lang, yung mga vloggers ng administrasyon, medyo hindi rin kasing tindi ng mga vloggers ng DDS.
Yung mga vloggers ng DDS, ano na yan? Veterano na yan sa bardagulan. Panahon pa yan ni Duterte, 2016. 2015 pa nga lang, nandiyan na yung mga yan. Yang Banat May na yan, 2015 yan. Yan sila yan sila Maharlika, yan, lahat yan. Sila Sasrugan Dusaso, Trixie Cruz Angeles, talagang matitindi na yan. Nadagdagan pa nito nila Ruina Guanzon. Kaya sa totoo lang talaga, medyo ang mga vloggers ng administrasyon, medyo hirap makisabayan dito sa mga DDS. Kasi ang daming vloggers ang DDS, ang daming trolls, organized talaga yung kanilang makinarya. Ngayon, bigla, si Yussi Claire Castro naging tagapagsalita ng Malacanang na vlogger. Di nakiano siya ngayon. Nakikibakbakan siya ngayon sa mga DDS. Mas matindi. Yung mga vloggers ng DDS, mas matindi pa nga itong si Claire Castro. At sa kapag nagsalita siya, i-cover ng media ang bawat sabihin niya. Hindi bilang vlogger, kundi bilang Palace Press Officer. Di ba? Di ba? Ano yan? Kaya galit sa kanya ang mga DDS. Kumbaga, ibang klase itong Palace Press Officer na ito. Kaya gusto talaga nila itong pinagtutulong-tulungan nila ito ngayon. So nakakuha ngayon ng isang panglaban dito kay Claire Castro, yang kaso na yan na cyber libel ni Libeste. Pero ang totoo lang, yun ngang sabi ko, pag mga ganyan sanang issue, hindi naman kailangan ng cyber libel pa yan. Diba? Hindi na kailangan i-cyber libel. Dapat i-promote natin yung malayang palitan ng mga ideya. Kaya lang, yun na nga, ay gusto talaga nilang, tama naman yung sabi ni Claire Castro Bakit nyo ako kinasuhan? Gusto nyo akong patahimikin sa pagsasalita sa mga issues? Yan yung dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sinabi naman ni Libeste, ayaw niya daw sanang masaktan si Claire Castro. Di dapat sana kay Congressman Libeste rin. Ano yun? Nag-press ko na rin lang sana siya tapos hiningi niya kay Yussi Claire Castro na mag-apologize ito. Okay na yon, di ba? Okay na yung ganun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.